Lumipas ang araw, buwan at taon. Walang Magda na nagpakita kay Buboy. Bigo din siyang mahanap ito. Isa na siyang doktor sa kilalang private hospital sa kanilang lugar ng mga panahong iyon, na ipagawa na niya din ng maayos na bahay ang kanyang mga magulang at kapatid. Binigyan niya ng pangnegosyo ang dalawa niyang ate, at ang nanay at tatay niya naman ay suportado niya. Kung tutuusin ay wala na siyang mahihiling pa. Maayos na ang buhay ng pamilya niya. Dapat sana ay maging masaya na siya. Maari na DJ siyang bumuo ng sariling pamilya dahil stable na siya. Pero hindi pa din nawawala ang lungkot niya. Yun ay tuwing maalala niya ang ate niya. Ang nagsakripisyo ng lahat para lang matupad ang pangarap niya, ang itinakwil ng mga magulang nila dahil malas daw ang hatid sa pamilya. Nasaan na kaya ang ate niya? Namimiss na niya ang mahal niyang ate. Tay, baka po pwede niyo ako matulungan na mahanap si ate. Nag-aalala po kasi ako sa kanya. Pakiusap ni Buboy kay Mang Rodel. Alam mo, Buboy, kung gustong magpakita sa'yo o sa atin, ng ate mo ay kusayong lilitaw. Tsaka bakit mo pa kasi hinahanap ang ate mo? Siya naman ang kusang umalis, di ba? Kagustuhan niya yon kaya hayaan mo na siya. Dismayado si Buboy sa naging tugon ng tatay niya pero hindi na lang siya sumagot. Sinubukan niya sa nanay niya pero para bang wala din itong pakialam sa kanyang ate. Nawala na ang malas kaya sinwerte na tayo, di ba? Tapos ngayon gusto mo pang bumalik. Ang malas, saad pa sa kanya, ng kanyang ina, mas lalo siyang nadismaya, nang pati ang nanay nila ay hindi man lang kakikitaan. Nang pag-aalala sa atin niya, kung tutuusin ay kaya naman niya mag-isa kumilos at gumawa ng paraan para hanapin ang ate niya. Gusto niya lang din subukan muli ang mga magulang nila kung magbabago na ang mga ito ngayong naibigay na niya ang matiusay at maalwang pamumuhay sa kanila. Ngunit ganun pa din pala, hanggang ngayon iniisip pa din nila na ang ate Magda niya ang malas sa pamilya. Dahil lamang sa trabaho nito, gusto na niyang sabihin sa mga ito na ang totoong tumulong sa kanya para makapag-aral at nakapagtapos, na ang ate Magda niya ang nagbibigay ng panggastos nila noon, ang pambili ng mga gamot ng tatay nila, ang pinangbayad sa bill nila sa ospital ng maoperahan, ang nanay niya. Lahat yun ay kay ate Magda niya at nais niyang ipamuka sa mga magulang niya yon. Ngunit batid niyang hindi yun ang gusto ng ate niya, kaya minabuti na lang niyang panatilihing lihim iyon. Samantala sa isang kilalang bar sa Quezon City ay tinuloy ni Magda ang pagtatrabaho. Nais na sana niyang tumigil pero hindi pa sapat ang ipon niya para makapagsimula ng bagong buhay. Pangarap niya kasi na makapagtayo ng isang negosyo, yung maari niyang ipagmalaki ng mga magulang niya, yung negosyo na hindi siya huhusgahan. Pangarap din niya na matanggap ng pamilya niya. Nagkaroon siya ng isang matalik na kaibigan, si Lani. Isa ring prostitute katulad niya. Ngunit may mabigat na dahilan din kung bakit nasadlak sa ganoong trabaho. Dahil parehas halos sila ng istorya ay naging mabuting magkaibigan sila. Umuupa sila sa isang maliit na apartment. Silang dalawa ang naging magkakampi at magkaramay sa lahat ng bagay. Mabait si Lani at totoong tao. Yun ang dahilan kung bakit mas naging mas malapit sila sa isa't isa. Alam ni Magda ang kwento ni Lani at alam din ni Lani ang kwento ni Magda. At ang laging ibinibida ni Magda kay Lani ay ang kanyang bunsong kapatid na si Buboy. Alam mo, best, gwapo ang kapatid ko na yon at napakabait. Isa pa ay isa na siyang doctor. Naku, best, todo naman ang pag-build up mo dyan sa bunso niyo. Baka mamaya ma-in love na ako dyan kahit di ko pa nakikita. Pero ni Lani, aba wala naman problema kung ma-in love ka sa kanya. Kung magugustuhan ka naman niya, edi mas maganda. Ano ka ba naman, best? Sa pelikula lang nangyayari ang mga ganun. Isang doktor umibig sa isang pokpok. Sabay tawa ng malakas. Nagkatawanan ang magkaibigan. Masaya na malungkot ang naging buhay ni Magda sa Maynila. Masaya dahil nakilala niya ang best friend niya na si Lani. Malungkot dahil malayo siya sa pamilya niya, lalo na sa bunsong kapatid niya. Mabilis pa na lumipas ang panahon. Unti-unti ay nakakaipon na din siya ng puhunan at nagpaplano na din sila ni Lani na magsosyo sa isang negosyo. Ngunit sadyang malupit pa din ang tadhana para kay Magda. Isang mabigat na pagsubok na naman ang susukat ng kanyang katatagan. Isang malubhang sakit na nakakahawa ang nakuha niya sa pakikipagniig sa iba't ibang lalaki. Unti-unti bumabagsak ang kanyang katawan. Hindi na rin siya makapagtrabaho.
Nanatili lang siya sa silid niya at si Lani na lang muna ang nagtatrabaho. Unti-unti ding nabawasan ang ipon niya. Bes, magpatingin ka na kaya sa espesyalista. Bagsak na ang katawan mo eh. Sasamahan kita kung gusto. Saad ni Lani kay Magda. Natatakot ako, best. Kakunti lang ang ipon ko. Baka malaking halaga ang kailanganin. Hindi na kumbinsi ni Lani si Magda. Ngunit may hiniling ito sa kanya. Binigay ni Magda ang address ng bahay nila sa probinsya. At nakiusap ito na hanapin at kausapin. Gusto niyang si Buboy ang tumingin sa kanya. Dito lang siya nagtitiwala sa ngayon. Mas magiging panatag siya kung ang bunsong kapatid ang titingin sa kanya. Agad namang pinuntahan ni Lani ang address na binigay ni Magda. Hindi naman siya nahirapan na hanapin iyon. At ang una niyang nakausap ay si Aling Linda. May sakit po kasi si Magda at medyo malubha po. Gusto daw po sana niyang kay Buboy. Sa kapatid niya raw na bunso. Ganun ba? Ibigay mo na lang sa akin ang numero mo at ang address ninyo ni Magda at ako na ang magsasabi kay Buboy. Ayaw pa sanang umalis ni Lani dahil bilin ni Magda ay dapat makausap niya ng personal si Buboy. Ngunit natakot siya kay Aling Linda. Sa pananalita kasi nito ay halatang hindi nito gusto. Ang pagdating niya, sige po ma'am, pakisabi na lang po kaagad kay Buboy para madalaw niya po at matignan ang atin niya. Matapos maibigay ang address at number niya ay nagpaalam na din si Lani. Inis na inis si Aling Linda pag alis ni Lani. Tinapon pa nito ang papel na bigay nito na pinagsulatan ng address at numero. Pagbalik ni Lani sa Maynila ay malungkot siyang sinabi kay Magda na hindi niya nakausap si Buboy. Binigay ko sa nanay mo ang number ko at address natin, best. Siya na daw ang bahala magbigay kay Buboy. Malungkot ang mukha ni Magda. Alam niyang malabong makarating yun kay Buboy. Grabe, best, nakakatakot pala ang nanay mo. Ang tapang ng tingin. Best, ganun talaga yun, lalo na pagdating sa akin. Kaya nga yung binigay mo na address at a number, swerte na kung makarating yun kay Buboy. Bakit hindi mo hanapin sa social media si Buboy? Lalong nalungkot si Magda. Noon pa man ay hindi na nag-social media yun. Sinubukan ko hanapin pero wala akong nakita ni isang account na pangalan niya. Basta yun aral at trabaho lang dati. Baka mas lalo ngayon na doctor na siya. Anong gagawin natin, best? Siguro antayin ko na lang. Ang oras ko pabirong saad ni Magda. Uy, ano ka ba, best? Matagal ka pang mabubuhay. Basta kumain ka lang ng maayos palagi. Akong bahala sa'yo, best, aalagaan kita. Lumipas pa ang mga araw at patuloy lang na inalagaan ni Lani si Magda. Samantala sa bahay nila Buboy ay naggagayak na siya ng mga gamit. Ilang araw na lang kasi ay lilipad na siya pa ibang bansa. Siya kasi ang napilang doktor na ipadala sa Amikirka ng kanilang ospital. Habang nag-aayos ng mga damit ay nakita niya. Ang damit na paborito niya dahil regalo yon ng ate niya. Napaluha siya, ate, alam kong okay ka lang, malakas ka at matapang. Alam kong mas pinili mo na lumayo dahil sa trato ng pamilya natin sa'yo. Kung nasaan ka man, ate, mag-iingat ka palagi. Yun ang mga bagay na naibulong niya sa sarili. Hinayaan niya muna ang ate niya na sundin. Ang gusto nito noon na lumayo. Batid niya na gusto lang din itong mapag-isa. Pero pinangako niya sa sarili na pagbalik galing Amerika ay hahanapin na niya ang ate niya. May bahay siya na nais bilhin para dito. Isang bahay na malayo sa mga magulang nila. Sa isang lugar na makakapagbagong buhay ang ate niya. Ate, hintayin mo ako. Pagbalik ko ay kukunin na kita dyan at magkakasama na tayo. Bulong niya ulit sa sarili niya. Bidang-bida si Mang Rodel sa mga kaibigan niya habang kinikwento na si Buboy ay ipapadala sa Amerika ng ospital nila. Nagpainom pa ito na para bang siya ang magpapadespedida. Maging si Aling Linda ay todo pagyayabang din sa mga kumpare niya. Ang dalawang ate naman ni Buboy ay todo bilin sa kanya ng mga pasalubong pagbalik niya. Puro material na bahay lang ang haling ng mga ito. Ni hindi rin nagawang pagyamanin. Ng mga ito ang binigay niyang pangnegosyo. Palibhasa ay mabilis lang din ito na nakakahingi ng tulong sa kanya. Malayong malayo ang mga ito sa ate Magda niya, na handang isakripisyo ang lahat para sa pamilya at lalo na sa kanya. Isang araw bago ang pag-alis ni Buboy ay nilapitan siya ng isang nurse. Nasa ospital pa siya noon. Doc, may naghahanap po sa inyo. Lani daw po ang pangalan at kaibigan daw ng ate Magda niyo. Kinabahan bigla si Buboy. Papuntahin mo agad dito, saad niya sa nurse. Pagpasok ni Lani ay nagpakilala siya agad kay Buboy. Best friend ako ng ate mo. Kamusta na si ate? Asan na siya?
Malungkot na sinabi ni Lani ang kalagayan ni Magda. Hindi napigilan ni Buboy ang maluha dahil sa nalaman. Ang inaasahan ko pa naman ay okay lang si ate. Kaya hindi ko na muna siya hinanap dahil iniisip ko na mas gusto niya muna mapag-isa. Walang pagdadalawang isip ay tinawagan ni Buboy ang direktor ng ospital at sinabing humanap na lang muna ng ibang doktor na maaring ipadala sa Amerika. Ipinaliwanag niya din ang dahilan. Kung maintindihan man siya ng mga ito o hindi ay wala na siyang pakialam. Mas mahalaga sa kanya ang ate niya. Mas importante ang ate niya sa kahit anong bagay para sa kanya. Samantala, gulat na gulat naman ang mag-asawang Linda at Rodel nang dumating si Buboy sa bahay kasama si Lani. Tila ba alam na nila na alam na ni Buboy ang tungkol kay Magda? O anak, saan ka pupunta? Tanong ni Aling Linda nang makita, nang may dalang bag na may lamang ilang damit si Buboy. Masama ang tingin ni Buboy sa ina. Galit siya dito. Habang nasa sasakyan kasi pauwi ay nasabi na ni Lani na galing na siya sa kanila. Nung nakaraan pa, nabanggit din niya ang tungkol sa numero at address na binigay niya. Alam niyo na pala na bakit wala kayong sinabi sa akin. Kahit yung address at number na binigay sa inyo hindi man lang nakarating sa akin. Galit na saad ni Buboy. Anak, magpapaliwanag ako. Ayaw ko lang kasi na maapektuhan ang trabaho mo. Tsaka naisip ko din na baka madelay pa ang pag-alis mo. Alam ko naman na importante sa'yo yun. Mahabang paliwanag ni Aling Linda, walang mas importante sa akin kundi si Ate Nay. Handa akong iwan ang trabaho ko para sa kanya. Mariing saad ni Buboy. Aalis ako na at pupuntahan ko si ate. Palabas na sana ng bahay sila Buboy at Lani nang biglang magsalita si Mang Rodel. Nadinig kasi nito ang pag-uusap ng mag-ina. Medyo nakainom pa ito ng mga oras na yon. Ano Buboy? Mas importante sa iyo ang babaeng yon kesa sa lahat? Tatalikuran mo ang pamilya mo para lang sa kanya. Hindi ko kayo tinatalikuran tay pero kailangan ako ni ate. Tsaka pamilya din natin si ate at may obligasyon tayo sa kanya. Nagawa ko na ang lahat para sa inyo. Si ate naman ngayon ang tutulungan ko. Dahil sa pagtatalo ay hindi na napigilan pa ni Mang Rodel na sabihin ang isang lihim na silang mag-asawa lang ang nakakaalam. Isang katotohanan na ang akala ni Mang Rodel ay makapipigil kay Buboy na puntahan ang kanyang ate Magda. Sa aking mga tagapakinig, nais magpasalamat ng inyong Papa Torjak. At kung maaari sana ay pakisubscribe na din kayo sa aking YouTube channel, Papa Torjak Confession Stories. Para naman po mas marami pa tayong may upload ng mga stories. Maraming salamat po ulit. Nasa screen po ang wall ng ating YouTube channel.